What's up, guys? So, it's been 7, 8 months. Wala tayong upload na videos and itong aking coming back video. So, naisipan ko na mag-record or magbigay payo ng lalo-lalo na sa mga beginners na naghahanap o humihingi na advice. Ano ba magandang takong gamitin para sa isang beginner? Marami kasing factors yan, guys. Depende kasi, una-una, i-consider mo yung monetary ah, situation mo. Pangalawa, yung purpose mo, kung talagang magsiseryoso ka ba, magtutuloy-tuloy ka ba, or just wanna have fun playing billiard. And pangatlo ay dun sa lifestyle mo, kung busy kang tao or wala kang time talaga maglaro at gusto mo lang gamitin itong billiard for business purpose, like makakilala ka ng isang client sa pool hall. Yan. So, yun yung mga i-consider natin. Sa online, sa market, sa mga pool stores, billiard stores, ang daming samot-sari kayo makikitang billiard. Meron local, meron Pampanga, merong mga Taiwan made, merong Vietnam made, Thailand made, may US made, merong mga imported. So, nakakalito din. Lalo-lalo na kung may budget ka, hindi mo alam kung ano yung bibili mo. Pero sometimes, hindi ka nakakakuha ng advice. So, pag nakabili ka, kumbaga nagiging impulsive buyer tayo, tapos pagpapalitin tayo, bibili mo ng mahal, tapos papalitan mo rin because you're not satisfied doon sa yung nabili. Sayang naman yung pera. So mas maganda kung mapanood mo muna yung video na ito para at least pagkaroon ka ng idea kung ano ba ang tako na talagang para sa'yo. Maraming tako sa market, meron tayo yung Kelwood, ito yung parang niluto na kahoy. So meron tayong splice, ayan, yung mga Perry, yung mga 3143, yung 10 OBQs, mga splice shop. Pero maple din sila, meron tayong One Piece, yan sa Perry, meron tayong MIT, meron tayong Fury, meron tayong Universal. So madami na rin siya, meron tayong Conlin. At dito sa ating carbon fiber, meron tayong Synergy, Qtech, meron tayong Rebo, meron tayong Conlin, meron tayong J Flowers na yan. So yan yung mga makikita nyo sa market or pag nag-search kayo online. But nagkakaiba-iba po yan sa presyo. So kung tayo po ay maglilibang-libang lang at beginner tayo, I would advise kung wala tayong budget, pwede din tayo mga locally made na brand. So marami tayong mga brand dyan na magaganda naman yung quality. At the rate of 1,500 to 2,000, 2,500, makakakuha na po kayo ng matinong mga locally made Q-stick. And then, kung gusto niyo medyo branded, andyan yung MIT, yan, 7,000 to 8,000. Hindi ko na, that was 3 years ago. Hindi ko lang alam kung ano na ang presyohan ngayon ng MIT. So, mga Fury, ganyan. So, yan, I think for life, pwede na rin po sa inyo yan. Kung iingatan nyo lang syempre, kahit ano naman tako, kahit mamahalin, mumurahin, pag hindi natin iningatan at hindi nakalagay sa Q case, yan po ay babaloktot o magwa-warp. And then, kung talagang magsiseryoso tayo, pwede kayong bumili na ng medyo like yung mga Perry na yan, yung J Flower, Conlin, yan. At kung may budget naman po tayo, at gusto niyo yung mga ginagamit ng mga Perry, ginagamit din naman ng mga ano yan, ng mga professional, tsaka mga Universal, yan, Fury. Pero kung gusto niyo talaga ng medyo mamahalin ng konti at meron na talaga kayong ipon no, na itatabing budget at pambili, you can indulge yourself with Predator. Yeah, meron tayong mga tag 50,000, tag 30,000, or 75 or 90,000 ng mga tako na pares din yun sa Qtech. And magiging satisfied naman kayo sa magiging performance niya. Advice ko lang, again, ay huwag po tayong badalos-dalos. So, humingi kayo ng payo sa mga may alam sa tako. So, kasi mahirap po pag bumili na kayo mag 15,000, 16,000, hindi naman yung gusto nyo dahil kayo ay natuwa lang doon sa design ng bat na maraming design. So, hindi po doon yung performance. Tingnan nyo po yung technology ng bat, ano yung construction ng bat, tapos
Saka na lang po yung design tsaka yung leather wrap. Tapos yung shop, importante din yung shop, kung paano yung construction ng shop. Ay yung reputation ng shop, mag-research kayo. So, yung mga nabanggit ko po brand yan, they are dependable. At kung wala talagang budget for a start, pwede na kayo muna yung mga medyo nasa below 5,000. At kung di naman tayo magtutuloy, sakto lang. Kasi kahit matengga yung tako, hindi masakit sa bulsa dahil hindi ganun kamahalan. So kung gusto niyo pa mag-research, meron po akong playlist ng mga equipments na pwede nyong kunan ng idea kung yung mga brands na yon ay talagang gusto nyo o ano yung performance ng mga brands na yon. So I hope nakatulong itong topic kong ito sa pagpili nyo ng takong na bibilin. Again, huwag kayong magmadali, huwag maging impulsive buyer dahil sayang po yung pera pag hindi nyo nagustuhan yung bibilin yung tako. Until next time, don't forget to subscribe and like, share po kung nagustuhan niyo po, naging useful itong video na ito. Until next time.